Hi everyone! Dabardan sa inyong lahat sa lahat ng FW, especially dito sa Croatia. So sabayan nyo kami ngayon. Pupunta kami sa Old Town Dubrovnik. So ayan, pabiyahe na po kami papunta doon. Kasi nag-request ako na magpa-off ako kasi yung mga babae aalis na po dito within this month. So kailangan kong magpasama sa kanila kasi sila nakapunta na dati, ako wala, pero okay lang yan laban. So andito na po kami, nagbiyahe na po kami nito mga 12 or 1 PM pa po dito. So nagbiyahe na kami, nagtaxi papunta doon sa Old Town. Yung Old Town pala dito, yan po yung ito yon yung dyan yung ginanap yung taping dati sa Game of Thrones. So ayan yung pupuntahan natin. So abangan natin kung ano yung mga kuha nila dito, kaganapan or mga views. O dumating na po kami dito sa bus station dito. Ayan, ito po yung makikita mo sa Old Town. So yung Old Town po sa Dubrovnik, ito po yung pinakasentro nila ng tourist dito. So ang rami din parang mga turista dito sa ngayon pa kasi mag-e-end pa yung summer dito, pa winter na po, pero marami pa rin po yung nag tours sa buong mundo. Dahil day off ko ngayong araw, so nag-decide kami na pumunta dito sa Old Town para makapunta naman ako kasi sa katapusan kasi alis na yung mga babae, so wala na akong kasama na pumunta doon. So nag-decide ako na pumunta ngayon kasi day off ko naman, tapos day off ng mga babae kahit minsan hindi sana kami matuloy kasi yung iba nagda-drama, yung parang drawing na sabi ko samahan nyo na lang ako please kasi alis na kayo, charot. Ayun, natuloy na yung aming paggala. Kaya laban lang sa buhay. So andito na nga kami sa site ng Old Dubrovnik. Ang ganda pala dito, pero hindi kami pumasok po sa yung tinipingan ng Game of Thrones kasi yung kasama namin parang sumama yung pakiramdam niya. Kaya naglibot lang kami, okay lang naman siya. Tapos sabi namin ang mahal kasi ng bayad sa entrance fee, 35 po yung bayad. So sabi namin ikain lang namin yun. So okay lang din, at least nakapunta na kami dun sa site. Ito yung una namin na napuntahan. Sa taas po siya, kita po yung dagat. So ayan po, malapit sa bus station. May mga ibang lahi din na galing nag-tour po yan sila. So ayan, nagpa-picture muna yung mga kasama namin dito. Tatlo lang pala kami, si Jobel at saka si Rose. So kaya nagpasama na ako sa kanila kasi sa katapusan alis na sila, babalik na po sila ng city. So doon na po sila ma-assign. So may isang buwan pa ako dito sa November hanggang December po ako. Babalik na naman din ako doon sa Zagreb. So yan yung abangan nyo kung ano pang mangyayari sa atin dito. So i-share ko yung experience ko para may mga ideya or makuha kayong mga ideya para sa kung gusto nyong pumunta dito, at least may makuha kayo, at least alam nyo na kung anong gagawin or mangyayari. So naglibot-libot lang pala kami dito sa Old Town kasi hindi kami umakyat doon talaga sa pinakaloob. Nasa labas lang kami kasi sumama yung pakiramdam ni Jubel, para daw siyang nahihilo. So yung aakyatan is mataas din pala, so hindi siya madali maakyatin, yung parang aakyat ka ng bundok. So yun, so sabi namin dito na lang tayo sa labas maglibot-libot, tapos nagpicture kami, kumain. Tapos ayun, pagkatapos nun umuwi na kami, pero libot-libot muna kami dito sa Old Town. So ayan po yung mga video natin. Ang Old Town Dubrovnik ay isa sa isa sa tour destination sa Croatia. So pag
tourist sa area po is napakamahal yung mga bilihin. Halos sa lahat binibili. Tapos ang mahal po kasi isa po itong tourist spot nila dito. So ang ganda din dito. So maraming naguan dito. Maraming papasyalan dito pag pumunta ka dito sa Dubrovnik Old Town. Ayan po yung kuan nila, yung parang simbahan. Tapos ayan yung mga tao. Unti na lang pala yung tao ngayon kasi patapos na po yung summer. Pero pag summer daw, punuan talaga dyan sa Old Town. Napakaraming tao. Crowded po daw yan dyan kasi maraming mag-tourist dito sa bansang Croatia. So, ang ganda kasi din nila. Ang ganda dito ng dagat nila. Marami silang mga dagat-dagat dito. Para siyang isla. Or Palawan sa Pilipinas, parang Palawan or Camiguin, parang ganun. Ang ganda din nila ng kuan nila, ng destination nila dito. So pag bumunta ka dito, marami kang papasyalan. So ayan yung abangan nyo kung ano pang mga drama na darating sa atin dito. So magbablog pa rin tayo, tuloy pa rin yung mga drama kahit mahirap, pero go lang ng go. So ayan po yung mga tao. Napakarami pong mga turista dito na pumunta. So naglibot-libot lang kami, tapos kumain lang kami dun sa isang restaurant. Yung kinain lang namin yung chicken wings at saka chicken wrap, yung parang tortilla siya. Pwede ka rin parang sumakay dito ng bangka nila, pero hindi na kami nagtanong kasi for sure may bayad yun at hindi kami sumakay. Naglibot-libot lang talaga kami. Sinulit lang namin yung views at saka yung ambience ng nature at saka yung place po. Ang ganda na din pala siya. So ayan po yung mga bahay dyan. May mga bahay din pala. So same lang para. Baka nagtataka kayo, yung mga bahay dito, yung parang bubong nila is same lang po. Kasi yung mga bahay dito is yung parang hindi yan siya yung yero po. Yan po ay isang marmol. Yes po, marmol. So bawal po pala dito yung mga yero kasi ang lakas ng hangin dito. So parang mga bato yan siya lahat. Kasi nga mainit dito at saka may mainit na sa summer, tapos malamig din pag dagdamig. Kompleto naman dito po sa sa Old Town sa Dubrovnik po. So may mga pwede kang mag-grocery, may mga grocery din doon. May din sila doon, yung mga bilihan ng mga may bilihan din doon ng mga kabayan foods sa Kawa po. Pero hindi siya masyadong kompleto pa. Pero daw sila, bibili pa sila ng iba nilang mga stocks na pang Filipino foods. May mga tuyo doon, may mga noodles. Basta meron doon, bisita lang kayo sa Kawa, sa Old Dubrovnik po. Ang Old Town po ay dito po yung pinakasentro ng mga ng mga tourist spot nila. So may bar din dito kasi nagbar yung mga kasama ko dito, sila Rose dati. So doon din daw yung bar at saka yung mga restaurant po, more on restaurant po dito at saka mga hotels kasi malapit siya sa Old Dubrovnik. Tapos ito nga yung pinaka dito, sentro ng tourist spot nila. So dito po yung mga maraming pumupunta pag summer. Pero yung summer ngayon is patapos na dito, pero meron pa rin unti-unti yung mga turista na pumupunta dito. Ang ganda din dito, at least nakapunta na ako kasi nga sa December is babalik na kami sa city. Doon na kami ma-assign, so wala na akong chance siguro na makabalik pa dito.
kasi doon na ako nga ma-assign. So yung Dubrovnik pala is malayo po sa pinaka city. 10 oras po yung biyahe po ng bus sa Zagreb to Dubrovnik po, kasi nagbiyahe kami dati, so 10 oras po talaga, so napakalayo siya. Yung para sa amin, yung parang nasa sa Lanao del Sur hanggang sa Cagayan de Oro, yun yung layo niya, so napakalayo talaga, 10 oras yung biyahe, imagine. So napakasakit nun sa puwet, pero laban lang para lang makapunta dito at makapagtrabaho para sa family. So yan yung mga aabangan nyo na bago kong drama sa pagbalik ko sa Zagreb, kung ano na naman anong trabaho ko. So magpa-vlog pa rin tayo para sa inyo sa mga update sa nagaganap dito sa buhay OFW ng Croatia. So yan yung aabangan nyo, yung mga drama na darating, kung ano ba talaga yung buhay dito sa Croatia. So bakit ako babalik na po sa December sa Zagreb? So mag-close po pala yung kuan dito, yung tourist nila dito sa kuan sa isla po. So kaya ibalik kami ng agency namin sa city. Tapos hahanapan naman kami ng bagong trabaho. Pero okay lang yon, at least naranasan ko dito sa isla. At least may trabaho pa rin ako na dadatnan doon, kasi yung agency naman yung maghahanap sa amin ng trabaho. Pero okay lang yun, ganun talaga yung buhay. Mas gusto ko rin yun, kasi pag hindi mo nagustuhan yung employer mo at saka yung trabaho mo, hindi ka masyadong ma-stress. Ganon pa man, tuloy pa rin yung laban ng buhay, kasi habang may buhay, may pag-asa nga, diba? So, yan yung abangan nyo. Hala, yan yung may nag-photoshop na mga ibang lahi. So, ayan yung abangan nyo sa aking bagong drama sa pagpunta ko sa Zagreb, kung anong mga magaganap na naman sa atin. Pero, thankful din ako, kasi pagdating ko dito is may trabaho ako, hindi ako natingga. Actually, may kasama akong natingga ng 1 buwan. So, thankful pa rin tayo na nakapagtrabaho tayo agad. At least nakasahod tayo. So, magre-reveal pala ako ng sahod soon. So, abangan kung ano pa yung mga drama na darating sa atin. Next month na siguro, kasi wala pa akong payslip. So, naipadala ko na po. So, okay naman po yung sahod ko dito. Hindi ako nagsisi. So ayan po, may pusa po pala dyan. Ang ganda ng pusa nila. So hanggang dito na lang muna ang aking drama sa ngayon. So abangan nyo ang aking mga drama soon, kung saan tayo mapapadpa dito. Ingat ang lahat, especially sa lahat ng OFW. God bless you.